Pag ikaw ay sinintensyahan ng makapangyarihang House of Representatives, makukulong ka kahit wala kang kaso. Real talk po yan. Para galitin si BP Sara at makapagsalita ng mga bagay para may maikaso sila. Tignan po ninyo. Ang kauna-unahang kasong tunay na kaso ha. Ang kauna-unahan pong kasong tunay ni BP Sara, dyan po galing sa SUM na yan. Saan ba nagsimula tong mga harassment na to? O hindi harassment, wag naman natin sabing harassment. Saan ba nagsimula tong investigasyon nila kay BP Sara? Hindi ba nagsimula yan sa drama ni Brosas at saka nito ni Kimbo? Na sinasabi na 17 days ginastos ang 125 million. Bigla nagsalita si Kimbo ng, hindi po 17 days, 11 days lang po. 11 days lang? Pucha, tapos kinagat po ng media. 11 days lang ginastos ang 125. Lahat po ng media, 11 days lang ginastos. Naku, magnanakaw yan. Sabi naman ng mga tanga. Walang sinabi ang media na magnanakaw. Walang sinabi yung mga congressman na magnanakaw. Yung mga tangang supporter, bigla nagsabi, magnanakaw pala yan. 125. Diyan po nagsimula lahat yan. Ang tanong ko po, ibig sabihin, ang cause po kung bakit po inimbestigahan si BP Sara, no? Kung bakit po inimbestigahan si BP Sara dahil po sa 125 na ginastos in 11 days. Wala po talaga lang kaso. Expedition. Hanggang ngayon, tanong ko po sa inyo, may kaso po ba sa 125? Wala po. Lahat po ng ginawa nila, parang panggigipit yan yung ilalabas mo yung kung ikaw salbahe, baka makapagsalita to ng mga hindi maganda, magkakaroon tayo ng kaso. 'Di ba? Yun nga po yung sinabi natin. Yun po yung dahilan kung bakit po may kaso si BP Sara. Yung reaction po sa ginagawa nilang continuous harassment sa pamilya niya. Kasi ang hirap po tanggapin eh. Vice President ka, tapos bawat isang pipitsuging congressman, mga bagong congressman, halos mura-mura, titigan ka ng matatalim na paningin habang ikaw ay umaattend ng mga hearing, no? Gipitin yung mga tauhan mo to the point na nagbe-breakdown yung mga tauhan ni BP Sara, no? Tapos wala naman silang kaso. 'Di ba? Ang dami na po nag-breakdown eh, pero wala silang kaso lahat. Ibig sabihin, talagang lang, no? Ipapakita namin sa baka bumigay to. Makapagsalita to ng mga salitang pwede na natin siyang kasuhan. Tingnan po ninyo. Ano po yung kaso niya sa NBI? Yung po yung sinabi niya na pag ako ay ginurgur ng mga to, meron na akong kinausap. Meron na akong John Wick. Yun eh. Yun talaga, sa simula't-simula pa yung kanila, yun po yung stick to the plan nila. Galitin nyo. Dahil once na magalit yan, mananapak yan, may kaso na tayo. Once na magalit yan, magmumura yan, mumurahin tayo, magsasalita yan na hindi maganda, may kaso na tayo. Yun. Yun yung ginawa nila kay BP Sara. Hanggang ngayon, walang kaso yung 125 in 11 days. In the first place, wala naman kasi talagang, alam mo yun, yung alam mong wala kang ginagawang mali, pero minamayat-maya ka ng media, minamayat-maya ka ng mga congressman, panayang press con, yung ginagalit ka, tapos yung pamilya mo nakasalang dito sa quad. Baka bumigay
Baka makamaresil ka o manapakti ka. Eh, di may kaso ka na. Sa'yo, psychotic ka eh. Hindi ka pwedeng maging, alam niyo po, kahit sino pong matino, sa totoo lang, kahit po sinong matino, patatagan po yan eh. Biruin mo, lahat ng congressman, lahat ng media, lahat ng mga tauhan nyo dati, susutalin ka bigla. Hindi talaga yung ano eh. Nakakapang ano po, nakakapang hina na sinasadya nila manggalit, pero sinasadya nila manggalit para kahit po sinong matinong tao, baka sila hindi nila kaya eh. Eh po siya, wala pang ang ginagawa yan, lagi nang galit yung mga congressman. Di ba? Sa mga vloggers pa lang, gigil na sila eh. Vloggers pa lang yun ha. Imagine niyo kung yung buong Congress kalaban mo. Ganun lang po yun eh. Yung ginawa nila kay BP Sara, yun po yung stick to the plan nila. Galitin, para po ma-impeach. Yun talaga yung ultimate goal nila eh. Ma-impeach yan at nang mawalan na ng kalaban yung amo namin na si Almighty Martin Romualdez. Parang continuation, ibibigay. Bakit po kinakailangan ng continuation? Ha? Kasi po, pag iba po ang namuno, yari po sila lahat. Yang mga pinamigay nila na yan na ayuda, mache-check po yan. O, asa na ba yung sinasabi nyo na transparent kayo? Gusto nyo maging transparent yung confidential fund. Pero kayo, pwede kayo maging transparent. Ilabas ninyo kung saan yung mga pangalan na binigyan nyo ng ayuda, saan namin makikita ng mahagilap namin, ayaw nyong maglabas. Ayaw nyo sabihin na yung mga nabigyan namin ng ayuda ay narito sa ganitong page. Imagine niyo, ang lakas ng loob nyo na gusto nyong isiwalat yung confidential fund. Yung pinaggamitan ng confidential fund. Yun yung tayo nga, saksi lang eh. Tayo nga, nasasaksihan lang natin yung ginagawa kay BP Sara at sa mga tauhan niya eh. Nanggagalaiti na tayo, si BP Sara pa kaya? Kaya po yan, gusto po nila kasing palabasin na hindi bagay maging presidente itong tao na to. Pero lalo po ninyong ginigipit, lalo po ninyong sinasalaula yung vice president, lalo po siyang tumatatag, lalo po siyang nakikita natin na siya lang yung tanging pag-asa ng Pilipinas. Dugtong-dugtong na po yan. Ibig sabihin, yung mga kandidato po ni Duterte ang dapat yung iboto ngayon 2025 kasi kung papadala kayo dyan sa mga lintik na yan na wag iboto yung mga Duterte kasi ayaw nyo sa war on drugs, ayaw nyo sa pati yung Pogo. Sa inyo lang naman may problema yung Pogo eh. Alam nyo ba kung ano ang basic difference ng Pogo ni Tatay Digong at Pogo nila? Yung lahat ng Pogo sa panahon ni Tatay Digong, legal lahat. Ano ibig sabihin ng legal? Nagparehistro, nagbabayad ng buwis. Eh kung legal ka at kumikita ka sa legal na paraan, bakit ka magsa-sidebit ng mga illegal na gawain? Oh. Bigla, nung panahon na ni Marcos, ang dami na pong illegal na Pogo. Pag illegal ang Pogo operation, talagang magiging illegal pati illegal nga kami. Bakit naman hindi pa namin gagawin yung mga illegal na bagay? Illegal na nga kami. Kaya lang pinagbibintangan nyo si Tatay Sara, okay lang din sa akin. At tanong, sino napakulong nyo sa Pogo? Laya rin, di ba? Pati si Kaseong. Okay, balik po tayo rito. Impeachment,
yung mga kinaso ninyo sa impeachment, kayo na rin yung parang kayo na rin ang gumawa para magkaroon lang ng kaso si BP Sara. Ginipit nyo ng ginipit. Nung nakapagsalita, hindi nyo naman naiintindihan yung sinasabi. Lahat kayo hindi nyo maunawaan. Pag ako ay ginurgur, inutusan ko na si John Wick, mahirap po bang intindihin yun? Pag hindi ba siya ginurgur, anong gagawin ni John Wick? Gugurgurin siya para... Okay. Ito po ang malupit. Tatlong congressmen. Ito po, si Suarez, si Gonzales, at saka si Dalipe. Tatlong house leader. Sabi po nila, yung mga kritiko po ng ayuda ay dapat na kayong manahimik. You should shut up. No? Bakit daw po? Kasi ayon po sa mga Pilipino ay sinusuportahan nila itong pamimigay ng ayuda. Tanong po, sino po ba yung sino ba yung inyong tinanong? Sino po yung inyong sinarvey? Pakinggan natin ang ating mga kababayan. Suportado nilang social welfare program at nakakatulong ang mga ito sa kanila. Tama na, ititigal ng paninira. Let's stop to the people. Let's listen to the people. Alam nyo, kayo po ang hindi nakikinig sa tao. No? Okay. 90% daw po na respondent ng Porpis. Lahat po taga Porpis. Pag tinanong mo ba yung Porpis, gusto mo ba yung Porpis? Opo. Beneficiary. Mag-survey kaya kayo sa mga OFW. Tanungin nyo po yung OFW kung gusto ba nila ng AKAP. Gusto ba nyo na yung taxes nyo pinamimigay lang sa ibang tao? Kayo nagpapakahirap, papamigay lang? Malamang hindi. Depende po yan sa tinatanong nyo. 90% daw nung tinanong nila ay gusto yung mga po yung yung ayuda. Baka tinanong nyo nakatanggap ng ayuda. Alam nga namang ayawan nila yan. No? Ito sinasabi nyo, shut up. Alam po ninyo, hindi po kayo diktador. No? Bakit nyo patatahimikin yung mga tao na tumutol? Nasa demokrasya po tayo, paalala lang natin dito sa mga congressman. Sanay na sanay kayo na dinidiktahan kayo eh. Sa demokrasya po, may tumututol. Kahit po napakaganda ng programa, halimbawa na yung programa nyo, napakaganda na. May tututol pa rin po dyan. Dapat ba manahimik yung mga yun? Hindi po. Sa demokrasya po, kaya po may tinatawag na majority at minority. Lagi pong may tumututol. Yan po ang tunay na demokrasya. Wala naman po tayo sa diktador eh. Gusto nyo magdiktador, hindi naman po dictatorship yung ating pamunuan. Bakit nyo sasabihin sa kritiko na manahimik na kayo? Kritiko nga eh. Kinakailangan po sa demokrasya may kumukontra. Alam nyo po ba yun? Yung mga takot makontra, may tama po sa utak yan. Hindi naman. talaga naman lahat po sa demokrasya may kahit napakaganda pa si Tatay Digong nga eh. Ang ganda na ng mga proyekto, kinokontra nyo pa eh. O, 'di ba? Ganun din 'yun. Okay, ikalawa po. Gaano ka-epektibo? Ako sa totoo, yung sa mga ayuda na 'yan, sa Porpis ako. Yung Porpis po, bilib ako diyan sa ayuda na 'yan. Bakit? Kasi yung mga estudyante 'yan eh. Bibigyan ka ng Porpis habang ang iyong mga anak ay nag-aaral. Pag hindi na nag-aral yung anak mo,
wala ka ng 4-piece. Di ba ang ganda? Pinupuwersa ka para pag-aralin yung anak mo. O pag nakatapos po yung anak nyo, may laban-laban na. Unlike dati nung wala pang 4-piece. Mga magulang pa yung nangungumbisi sa anak eh. Anak, huwag ka na muna mag-aral, magtrabaho ka na. Kasi, yun po, maganda po yun. Pero yung mga akapat na yan na hindi natin pinamimigay, wala po yan. Okay, sinasabi nila maganda. Pinoy sa bespoken ayuda programs are working. Naniniwala ba kayo na working? The fact na nagdadagdag tayo ng ayuda, ibig sabihin, dumadami po yung nangangailangan ng ayuda. Sino po ba nangangailangan ng ayuda? Yung pong mga taong gipit. Pag dumadami po yung recipient natin ng ayuda, ibig sabihin, hindi po umuunlad yung bayan natin. Ang purpose po dapat ng mga mambabatas, paano pa uunlarin yung bayan? Yung pera, paano yan magagamit para umunlad yung bayan? Dito po baliktad eh. Tuwan-tuwa pa sila na nadadagdagan yung ayuda, nadadagdagan yung inaayudahan. Ano po kahulugan nun? Pag nadadagdagan po yung binibigyan natin ng ayuda, ibig sabihin, nadadagdagan po yung kinakapos yung kita, nadadagdagan po yung nawawalan ng trabaho. Dapat po, ang sukatan po kung epektibo yung ginagawa ng gobyerno, kung halos wala nang umaasa sa gobyerno. Dahil kaya na nila mabuhay ng sarili nila. Halimbawa, yung mga OFW na yan, kailan umasa sa gobyerno yan? Yung matataas ang sweldo, kailan umasa sa gobyerno yan? Ang ginagawa ninyo, ginagawa nyong palaasa sa gobyerno. Gumagawa kayo ng programa na hindi po nababawasan yung mga umaasa sa gobyerno. Ang purpose dapat ng ayuda, para makatayo lang sila sa sarili nilang hindi po para lumpuhin na sila habang buhay. Magkakaiba po eh. Kaya yung sinasabi nyong ayuda is working. Bakit po tayo nangungutang? Bakit po tayo nagbebenta ng mga ari-arian? Bakit po tayo magdadagdag ng tax? Kung sinasabi nyong ayuda is working. Ang ibig sabihin po ng working yung programa, nakakais siya, nakakapagpaluwag siya sa mamamayan. Nadadagdagan ng trabaho, tumataas ang sweldo. Yun po yung mga programa, hindi po yung may pera. Mag-isip tayo paano gagastusin. Hindi po ganun ang gobyerno. Ang gobyerno po may pera. Isip tayo para paano natin paunlarin ang Pilipinas. Para hindi na tayo mangungutang, hindi na tayo magbebenta ng gamit, hindi na tayo kung sinasabi niyong working yung ayuda, hindi na ba tayo nangungutang ngayon o palaki pa ng palaki ang utang natin? Pinagpalit ninyo yung mga proyekto na magke-create ng trabaho sa ayuda. Daan-daang bilyon. Ilang bilyon lang ang kailangan ng, halimbawa, yung Mindanao Railways. Grabe po. Tapos na yung Mindanao, na budgetan nyo na yan. Konti lang. Wala po pong 100 billion yan. Ang ayuda po natin ngayon, 600 billion. Kung tinapyasan nyo yung ayuda at nilagay nyo ron sa Mindanao Railways, ang dami pong makikreate na trabaho nun. Habang ginagawa pa lang yun, may trabaho na. Pag natapos yun, may trabaho pa rin. Mga driver ng train, konduktor ng train, nagbebenta ng ticket sa train.
Bibilis yung mga pag-unlad po, hindi po yung halimbawa lang po yun. Normindap de Leon. Thank you very much sa Hong Kong dollars. Okay, punta po tayo rito sa last topic natin. Alam nyo, sino po bang aayaw sa ayuda kung bibigyan ka ng pera? Siyempre lahat yan, gusto namin yan. Kahit nga kumikita, kahit nga may trabaho. Kami nung panahon ng pandemya, government employee kami. Wala kaming ayuda, di ba? Dahil tuloy ang sweldo. Pero pag namigay si mayor ng mga itlog, bigas, tuhan-tuha rin kami, di ba? Ganun lang po yun. Kung survey po ang batayan ninyo para sa tagumpay ang ayuda, putya, tanungin nyo lahat, gusto lahat ng ayuda eh. Kahit po may trabaho eh. Sino ba ayaw sa ayuda? Sino po ba ayaw na bibigyan ka ng 5,000? Okay, ito po, yung last po natin, yung sinabi po ni Pangulong Marcos. Ito, magkakaroon kayo ng hint kung anong uri ng nilalang tong tao na to. Pakinggan nyo ha. Sabi ni Pangulong Marcos, sinabi niya sa mga local officials na pagkatapos na sila ay manalo, isang tabi na yung politika, isang tabi na yung away-away. Nakinikinita ko po, tapos magkapit-bisig na kayo na magtrabaho. Bati-bati lang. Iniisip ko kung anong uri ng tao eh, no? Kasi si Tatay Digong, nung sila ay nangangampanya, pag kami nanalo, papatayin ko itong mga drug lord, etc., etc. Tapos yun nga yung naganap, di ba? Ito po ang uri ng tao na sasabihin niya lahat. Sasabihin niya lahat para manalo. Pagkatapos na manalo, tama na yan. Ano na nanalo na eh. Bati-bati na tayo. Yun pala yung attitude. Yung pala yung attitude niya. No? Tungkol po dun sa bakit niya sinabi, naisip ko lang, sa bibig nyo po makikita kung anong uri na nilalang to mga to. Takang-taka kasi ko, paano mo na-atim na sabihin sa tao na itutuloy ko yung magandang proyekto ni Tatay Digong, no? Tapos nung nanalo ka na, wala kang tinuloy kaya ni isa. Meron pala yung mga meron ng budget. Yung wala ka na magagawa kundi ituloy mo na lang. Wala namang katutulan, Julie Maranan. Naawa po ako sa iyo. Impeachment na pinag-usapan, Mary Grace Piatos ka. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.